laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. At ngayon ay panahon ng ating pagnilay-nilay sa lahat ng pakikiisa natin sa paglalakbay sa paghihirap, kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus na umabot ng 40 na araw o Kwaresma. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, na sa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay
magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang okol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang maghangad, magligtas ng kanyang buhay ay siyang mamawalan nito.
Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Ngayon po ay panahon na ng Kwaresma. Kaya panahon na tayo ay magnilay-nilay ng tungkol sa kahulugan ng sakripisyo at paghihirap ng ating Panginoon upang tayo ay maligtas. At sa atin pong tema, kasi bawat araw ngayong Kwaresma pala ang kahulugan nito ay 4 na po na araw mula sa salitang Latin na punta sa Espanyol at napunta sa ating salita dahil sa mga misyonero ng mga Espanyol. Kaya ang Kwaresma ay 4 na po na araw na ating paghanda para sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At mula kahapon na panahon ng tumanggap tayo ng simbolo ng abo, ng simbolo ng ating pakikiisa sa pagsakripisyo sa ating Panginoon o paghihirap niya ngayong panahon ng Kwaresma, nasundan ngayong araw ang tungkol sa kahulugan ng unang simbolo ng ating paghihirap, walang iba kundi ang tungkol sa cross. Cross. Ito po ay na atin pong napakinggan, sinabi ng ating Panginoon, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Versikulo 33, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Lucas. Ano po ang kahulugan ng cross? Kapag tingnan po natin sa lumang tipan, wala po doon ang salita na cross. Pero sa mga Hudyo, mga Hebreo, ang ating Panginoon ay isang Hudyo, may salita sila para sa cross. Ang cross ay tzilav. Ang tzilav ay isang poste na kung saan doon po ipinako ang mga tao na nakagawa ng criminal offense. Ibig sabihin may hatol na kamatayan at doon sila ipapako upang ang mga naghahari at ang mga namumuno noon sa Roman Empire na sinakop ang Israel noong kapanahonan ng ating Panginoon ay hindi na magrebelde. Kaya ipinako sila sa tinatawag na tzilav. Pero ang ating ebanghelyo, dahil nakasulat sa original, sa Koinoko na Grigo, sa Grigo naman, itong tzilav ay stavros. Stavros. Ganon din ang stavros ay poste. Ngayon, bakit kaya may ganyan na poste, mayroon pang nakahiga na bahagi na tinatawag nating bahagi ng cross. Yan po ay marami pong mga nagre-research na mga archaeologists at mga siyentipiko dahil sa kapanahonan na kung saan kailangan nila na magkaroon ng madali na lang pagpako sa cross, ang bahagi na nakahiga, yun yung pinapasan ng mga pinaparusahan para ipako doon sa poste na tinatawag na stavros. Kaya mayroon pong cross. So ang cross, hindi na po negative sign, positive sign. Ibig sabihin, plus sign. At dito po sa ating pagtingin sa ating mga pagbasa, ang una pong kahulugan ng tzilav sa salitang Hebreo o stavros na salitang Koinoko na Grigo o crux sa salitang Latin dahil ang
ang Hebreo at ang Koinoko na Grigo ay nasalin sa Latin sa ating unang mga liturhiya. At ngayon, nagkaroon tayo ng cross na nagmula sa salitang Latin na crux. Ay pagpapahayag na ang ating Panginoong Hesus ay kanya pong pinili o siya'y nagpasya tungkol sa kakaiba na pagiging lingkod ng Ama. Kakaiba sapagkat ang isang Mesiyas, ang salitang Mesiyas ay Hebrew, ibig sabihin hinirang at pinadala para sa pagligtas, ay maaari pong tingnan sa iba't ibang paraan. Namumuno, o dili kaya isang pari, o dili kaya isang alay. Ang ating Panginoon ay pinili niya ang isang alay. Alay na gaya ng isang kordero na inaalay ng mga tao upang sila ay matubos sa kanilang kasalanan, at gaya ng isang dugo ng kordero na inilagay sa bawat daanan ng pintuan sa mga bahay noon ng mga Israelita nung sila'y nagiging alipin sa Ehipto. Ang alay ng Panginoon sa pangitan ng cross ay isang sakripisyo upang ipahayag ang katuparan ng hula ni Propeta Isaias na atin pong mabasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 42, verso 1 hanggang 4, at Kapitulo 52, versikulo 13 hanggang sa 53. Ito ay patungkol sa isang lingkod ni Yahweh na maghihirap upang tubusin ang bayan. Ito yung pinili ng ating Panginoon. Ang pagpili o pagpasya ay mahalaga sa isang nananalig. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 15 hanggang 20, si Moises nagturo sa mga Israelita na magpili sila. Ang pipiliin nila ay ang kabutihan o ang kaligtasan o kaya ang kahirapan o kamatayan. Kapag sila ipipili tungkol sa buhay kasaganaan o pagpili sa buhay, kailangan silang sumunod sa Torah. Ang Torah ay tradisyon ng mga kautusan. Meron po tayong narinig tungkol sa 10 utos. Bahagi po yan sa tinatawag na Torah o kautusan. Kapag tingnan po natin, hindi po talaga 10 utos pagbasahin ninyo ang Old Testament na mga kautusan. Napakarami po. Pero dahil nasanay tayo sa 10 Commandments, doon na lang po tayo. Pero kapag tingnan po natin ito yung mga panuntunan o dili kaya mga kautusan na inilatag ni Moises na turo ng Panginoon Diyos na si Yahweh upang ang tao ay mayroon siyang bahagi sa kanyang paggawa ng tipan sa Diyos na sila'y iligtas at makapunta silang bayan ng Israel. At mayroong panibagong kahulugan na ito ang dapat sundin nga kapag nagpasya sila para sa buhay, magpasya sila ay susundin ang mga utos ng ating Panginoon. At ang pagsunod ng utos ng Panginoon ay ayon pa sa ating salmong tugunan na mula sa Salmo 1, mapalad ang lahat ng mga ito dahil ang inaasahan nila ay ang Diyos. Ngayon, ano naman itong pagpasya para sa buhay at para sa kaligtasan? Ang pagpasya para sa buhay at kaligtasan, hindi po na ikaw ay tatanggap lang ng buhay o kaligtasan. Kailangan ikaw ay mayroong kontribusyon. At hindi po yan nagawa ng mga tao na sila ay sumunod sa kautusan. Marami pong mga tagpo at mga, kung makikita natin mga bersikulo sa iba't ibang mga aklat sa lumang tipan na nagrebelde ang mga tao, sumuway ang mga Israelita, sumuway ang mga sambayan ng mga
tao na dapat silang sambayanan ng Diyos na si Yahweh ay dapat sumunod sa Torah o kautusan. Hindi po nila sinusunod. Sumuway po sila. Kaya dumating ang nakatakdang panahon. At ito na nga, at ito ang ipinapahayag ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 22 hanggang 25, na sinasabi ng ating Panginoon na, at ito po ay mahalaga, ang anak ng tao, at ang anak ng tao, sino po yun? Yun yung Mesiyas. Ibig sabihin, ito po yung ating Panginoong Hesus, dapat ay magtiis ng maraming hirap. Sa ibang bersyon, magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga namumuno ng bayan, ng mga puno ng saserdote at ng mga eskriba. Ano po itong saserdote? Ito po yung mga saserdote na nasa templo ng Jerusalem. Ang mga eskriba, ito po yung mga eksperto sa Torah o kautusan. Siya ay tatakwil sapagkat siya ay nagmula lang sa aba na kalagayan, isang karpintero, na ang kanyang amain na si San Jose ay karpintero din, si Santa Maria ay walang hanap buhay, na siya ang magsabi na siya ang Mesiyas. Hindi po yan katanggap-tanggap na mga tao, sapagkat karamihan sa mga tao, ang akala nila, ang makapagligtas ay yung mga taong matanyag, mayaman, o dili kaya yung masabi, siya yan dahil nasa mataas na luklukan. Ganon din dito sa Pilipinas. Kaya kuminsan ang ating laging hinihirang, ang ating mga pinipili na mamuno sa atin ay mula sa pamilya ng mga mayaman, ng mga may-aring o may-haring lupain o dili kaya lahat ng mga matanyag. Hindi po ang mga mahirap. Pero ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na siya ay nakiisa sa tao na mga mahirap upang tubusin tayo, upang ibahin ang ating pag-isip na ang mga mahirap, doon magmula ang tagapagligtas at ang mga mahirap ay magkaroon na ng isang kaligtasan kasama ang lahat ng tao. Hindi lang mahirap, pati mayaman. Pero ipinapahayag sa atin na kung tayo ay magpasya, hindi tayo magpasya na tumitingala sa mga mayayaman, tumitingala sa mga kilalang tao, tumitingala sa mga nasa luklukan, bagkus tayo ay magkaroon ng tinatawag ayon pa sa aklat ni Propeta Isaias na mga taong nasa abang kalagayan, ngunit handang maghihirap upang bigyang kaayusan, bigyan ng isang pagpapahayag na gaya ng ating sinabi ng ating Panginoon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 13, wala ng isang dakilang pag-ibig pa, kundi ang isang kaibigan na handang mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Ibig sabihin dito, walang dakila na pag-ibig liban sa pag-aalay ng buhay para sa kanyang kapwa. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 13. At ito yung pinili ng Panginoon. Kaya ang pinili niya ay siyang pagpasya na siyang magsabi sa atin ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 23. At ulitin ko po sapagkat ito talaga yung panawagan ng Panginoon. Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ibig sabihin, huwag ang kanyang pagpasya na para sa kanyang sarili. Kasi kung minsan, magpasya tayo para sa sarili lang natin. Akin ito yung aking pagpasya. Walang taong maka-influensya sa akin. Ito yung pagpasya kahit mali. Hindi po. Kailangan ang pagpasya ay para sa kabuti ng lahat. At kasunod, pasanin araw-araw ang kanyang cross. Ano pong kahulugan ng cross? Una, ang kahulugan ng cross, sinabi ko na kanina, ito ay bahagi ng capital punishment. Doon po ipinako ang mga rebelde sa kaharian at rebelde ng Roman Empire. At ang ating Panginoon, kanya pong tinanggap ang ganyang pinakaaba na klase ng kamatayan upang ipahayag gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos, gaano kalalim ang ugnayan niya sa tao, gaano makabuluhan ang kanyang pagiging tao na siya
ay nakikiisa sa ating abang kalagayan sa pagtanggap sa cross at pagsunod sa utos ng Ama na Kanya pong iligtas tayo. Hindi sa madali na paraan, iligtas tayo sa pinakamasakit na kamatayan sa cross. Nagpasan siya ng cross, namatay sa cross, upang ipahayag, seryoso po ang Diyos sa atin. Tayo parang hindi tayo seryoso sa ating sarili. Pagpunta dito sa Basilica Minor at Mabansang Labanan ni Jesus Nazareno sa Quiapo, ang banal-banal natin. Paglabas doon sa simbahan, anong ginagawa? Nagmumura. O kaya nagsusugal. Uli kaya naglalasing. Babalik sa bisyo. Magdudruga. O magsugal. O mahalay na bisyo. Nanglalamang ng tao. Nangungurakot. Gumagawa ng masama. Nag-isip ng masama. Hindi po yan ang panawagan ngayong Kwaresma. Ang tunay na panawagan sa Kwaresma, ang ating Panginoon ay seryoso sa atin at pinakihayag niya kung paano tayo iligtas at hindi sa madaling paraan. Hindi po tayo karapat-dapat na ang Diyos ay mamatay sa krus at mamatay sa atin. Dapat lang na ito ay ating tapatan din na maging seryoso rin tayo sa ating pagiging Kristiyano. 24 oras, 7 araw sa isang linggo, dapat tayo ay Kristiyano. Hindi lang dito sa simbahan. Dapat kung saan man tayo naroon, tayo ay Kristiyano at kailanman gagawa tayo ng kabutihan. Kaya yung mga tao na nakalimot na sa pagiging Kristiyano, sana matamaan sila ng awa ng Panginoon upang marunong magbalik loob at kailan pong makita ang kalagahan ng cross. Ang kalagahan at ang tunay na simbolo at kabuluhan ng cross. Na walang iba, kundi ito ay simbolo ng ating kaligtasan sapagkat ang Diyos ay nagpahayag na dakila ang kanyang pag-ibig, namatay siya sa cross upang tayo tubusin at bigyan ng buhay na ganap at ikasya siya. Kaya nga sinasabi ni Santa Rosa ng Lima Pero, wala ng iba liban sa cross ang siyang ating hagdan upang tayo makaakyat sa langit. Ang ibig sabihin dito, hindi po tayo makapunta sa langit liban sa ating pagtanggap ng cross. At ano po yung cross? Maaring ikaw yung cross ng pamilya mo dahil ikaw ay abusado, irresponsable na tatay o nanay o dili kaya anak na irresponsable at di marunong gumagalang sa mga magulang. Maring ikaw ay cross ng bayan sapagkat ikay nang lulustay ng kami ng bayan o dili kaya ikaw ay sobrang kurakot, tinitingnan mo lang yung sarili at inuuto mo ang tao. O dili kaya sa anong klaseng industriya naroon kayo, parang nilito mo lang ang tao. O dili kaya anuman ang iyong trabaho, palpak kasi ang trabaho, gusto mo lang ang pera at sweldo, hindi ka naglingkod ng mabuti. At walang pag-ibig at pagmamahal ang iyong gawain. O di ka anuman ang trabaho mo, maaring kung anong klase, kapag ka ikay tumitingin lang sa sarili, hindi ka nagpasan ng cross yung buhay. Mari din ang cross ay isang karamdaman. Hindi po natin maisip na hindi tayo magkaroon ng karamdaman. Ang tao ay mayroong kahinaan at mayroong mga sakit, mga karamdaman, kapansanan. Ito ay maaring cross din. Dapat rin nating tanggapin. At kung mayroong tao na halimbawa sa ating lipunan ay mga pasaway dahil sila ay gano'n na talaga. Sila ay cross. Dapat rin nating ayusin paano sila tanggapin upang maging bahagi sila sa lipunan na maging makadiyos, makakalikasan at makatao. Kailangan natin ang pagtanggap sa cross. Sapagkat ayon pa ni San Juan de la Cruz, sa panahon ng ating buhay, kapag naranasan natin na mayroong mga hindi kaaya-aya na mga pangyayari, o dili kaya napakasakit na pangyayari sa buhay sa atin, alalahanin natin si Kristo na namatay sa cross.
at tahimik tayo na maugnay sa Diyos sa pagnilay-nilay sa panalangin. Dahil tayo'y iniligtas, hindi sa madali na paraan. Iniligtas tayo sa kamatayan ng cross. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng cross katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Atin pong itutugon, Hesus, loobin mong ang iyong cross ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ay aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway may sa buhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-api at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkus ay makaranas na nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ang kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang kapasakit at pagkamatay ng iyong anak, ang nagbigay ng buhay sa mundo, tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hingin namin ito, mingitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghian mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong minaganang loob na ibigay ay aming may handog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaling tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkataon upang ganapin ang paghanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak namin na mahal, aming inilaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap na pagtatangkilik. Pay kaisa ng manghel, sisiawit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasimitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay gayong lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo nidapatin kaming lahat makasalo siyang buhay noong wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus, sampay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsan katawan. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo dunong ng puso mo. Pusong dalisay, ikain mo sa'kin, sangdiwang matatag sa puso ko'y ihain, sa piling mo sa tuwing na ako'y ilapit. Diwa mong banal, wag mong ipagkait. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo dunong ng puso mo. Mag-alay man ako, susunuging handog sa iyong dambanay, di ka lugod-lugod. Pusong nagsisisi, tanging tapat sa'yo. Pusong nagmamahal, pusong laan sa'yo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo dunong
puso mo. Dunong ng puso mo. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito, ikapagpatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church, upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin may hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain pa ang Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng pong Isus Nazareno. Tayo po ay tinatawag na limutin natin ang ating sarili, pasanin ang cross araw-araw ng ating buhay upang makiisa tayo sa ating poong Jesus Nazareno sa kanyang pinakadakilang sakripisyo upang tayo maligtas at magkaroon buhay na ganap at pagkasya. Ngayon na po ang pupuspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mahal na rin. pong Jesus Nazareno, nagbusin ng cross ang walang maloy na pag-ibig Diyos ang katauhan, pakinggan mo kilingan ng kanan, nagsusumamo sa at mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan at may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa magitan ng benisyon nito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming hating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Maiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.